sa abroad. Discrimination ba sa height? O kaya ito talaga yung tunay na standards sa pagpili ng mga aplikante sa flight attendant industry? Kaya nga sorry na lang si ate kung hindi siya nakuha dahil hindi po siya pumasa sa height as part of the requirements ng airline na ito. Makikita kasi sa video na ito na ang daming mga aplikante na gustong maging flight attendant. However, hindi lahat talaga ay pumapasa dahil sa mga standards na iminumungkahi ng airline company. And it is an international airline company. So talagang salang-sala yung mga aplikante. And kung nakuha ka man sa first screening, hindi yon assurance para makuha ka or umabot ka hanggang sa second screening, third screening, sa mga preliminary interview or panel interview. Kasi marami ding mga high competitive na mga aplikante vying for flight attendant. And hindi lang yan dito sa Pilipinas. Marami pang ibang country. Kaya, ang hirap talagang makapag-apply at makapasok sa airline industry, lalong-lalo na kapag international airlines ang pinag-uusapan natin. Dito mo mapapatunayan na hindi madali makuha as a flight attendant applicant sa Emirates na isa sa mga pinakatinitingalang airline company dito sa buong mundo. So tignan nyo ang haba ng pila and kakarampot lang ang makukuha sa kanila. Tapos, ang mga sumasali dyan na malaki talaga yung chance ay yung mga matatangkad, yung mga nakikita nyong sumasali sa mga pageants, mapa-regional or national pageants, andyan sila, mga model. So, sila yung talagang malalaki yung katawan, matatangkad. Tapos, syempre, tinitignan din yung mga may face value. Kasi nga, they are in the service industry. So, malaking market factor yung kanilang face, tapos yung kanilang height, yung kanilang physique. Pero hindi mo may iwasan ang mga ganitong comment. Sabi, discrimination na naman yung ginagawa nyo. Pagod at effort na sayang lang dahil sa lintik na height requirement. Kaya hindi nauunlad ang Pilipinas dahil sa maraming requirements na hinihingi nila sa mga empleyado. Worst ever. And then, paano kung yung mga taong maliliit ay meron malalaking utak at sobrang talino? Hay, discrimination yan. So, ito naman yung restback ng ilan. Sa mga nagre-reklamo po, pwede po kayong bumili ng sarili nyong eroplano. Then, iparegister nyo to qualify magbiyahe. Then, pwede na po kayong mag-hire ng kahit na sinong gusto nyo po. Kahit na mga unano, then kayo na din po bahala paano nila maabot yung cabin compartment sa itaas. Until then, wag po kayo makialam sa gusto ng iba. Nag-reply naman ang Industrial Personnel Management Services or IPAMS. So, meron silang official statement regarding sa mga issue about discrimination. So, we appreciate all the feedback we receive regarding our open day recruitment. So, we normally conduct virtual screening as practice, but this could not be done at this time kasi kailangan talaga nilang i-measure yung height physically. So, the minimum height requirement that we must adhere to is 160 centimeters. Or more or less 5'2", if I'm not mistaken, correct me lang sa computation ko, and an arm reach of at least 212 centimeters. On tiptoes na yan ha. So, as this is the employer requirement. So, every airline carrier has its own global standards. Global standards po yan, hindi po siya Philippine standards. So, kung i-compare mo kasi sa mga international applicants, matatangkad talaga sila. 5'6" ata yung minimum sa mga ibang bansa na matatangkad talaga. So, we do appreciate all the feedback we receive and take them to heart. So, we shall take the necessary steps to improve and ensure a smoother application next time. And thank you for your participation. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikibahagi sa ating recruitment event. To give you an idea, so ganito yung mga ilan din sa mga foreign na ka-work mo doon sa Emirates kung gusto mo talaga maging flight attendants. So very modest, makita mo talaga na pwede silang sumali sa pageant or pwede silang maging artista. And para ka na rin sumasali sa Miss Supranational, Miss Universe, Miss World kasi nga 'di ba overall pasok na pasok sila physically. Tapos
After nito, magkakaroon talaga sila ng advantage and yung incentives nila financially pwedeng umabot sa 6 digits. And I have a friend na hindi naman siya sa Emirates kundi sa other international company na maganda talaga yung offer. Kaya no wonder na marami talaga nag-a-apply bilang isang flight attendant kasi marami talaga ang offer at magbabago din talaga ang buhay mo, lalong-lalo na kapag hindi ka gastadora. So makakapag-ipon ka rin talaga kapag isa ka sa mga nakuha bilang isang flight attendant sa isang tinitingalang international airline company. Ang isang lesson kapag nag-a-apply tayo ng trabaho ay dapat iwasan natin yung pagiging reklamador. Yung bakit ganito, bakit ganyan, di ba may ganito-ganito? Kasi pinapakita mo talaga yung pagkakaroon man ng type B personality or ito yung mga toxic, yung mga laging may negative comments. Kaya iwasan na lang natin yung ganito kasi it reflects your hindi kaaya-ayang personality. Kapag nag-apply ka ng trabaho, be always humble. Dapat ikaw yung mag-adjust kasi una sa lahat, ikaw yung nangangailangan ng trabaho. Kaya makiramdam ka muna. So kapag na-discover mo na at medyo alam mo na yung routine, familiar ka na sa mga personality ng ibang tao, dun mo natitimplahin kung paano yung tamang approach mo. Hindi yung laging nagrereklamo ka at saka ikaw yung nagmamakaarte sa trabaho. Okay, so yun lamang po guys. Kapag may gusto tayo sa buhay, dapat lagi tayong nag-a-adjust, di ba? So, yun lamang po. Thank you. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito and I hope na nakarelate din kayo. Syempre naman, follow nyo ako sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. So, thank you kapag nanonood ka pa rin hanggang dito sa part ng video na ito. So, don't forget to follow me. And that's it guys. Thank you so much. Have a nice day.